Hello, magandang hapon to, magandang umaga po. At Assalamualaikum at sa ating mga kapwa OFW sa Gitnang Silangan. Kiphala Katolik at hanawa kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ako po ay nag-live ngayon upang iparating ko sa inyo itong mga pangyayari nito. Dapat po nyo malaman at dapat po mapag-ingat yung mga nagtatrabaho sa mga hotel. Dahil napakagrabe itong nangyari kay kabayan. Okay? Ang aking ilalive ngayon ay isang tungkol sa isang OFW na tatrabaho bilang isang room service sa hotel diyan sa Riyadh. Hindi po natin babanggitin lahat ng mga pangalan. We will give her all his privacy. Kaya ito kausap ko sa ngayon, ang worker. At ang worker ay isang lalaki. Lalaki po na dinahasa ng isang Arabiano na guest nila kailan lang. Nakakagawal, di ba? Nakagulat. Kaya nais ko ito pangalam sa inyo para mag-ingat po lalo na pagpapasok sa mga kwarto ng mga guest. Dahil ito pong worker nito na OFW pumasok po sa kwarto ng guest na dahil siyempre nagdi-deliver ng pagkain at ginawan po ng hindi maganda. Opo, ang OFW ay hinaras. Alam niya, lalaki po siya at siya po ay hinaras, napuitan nung wala sa oras nung Arabo na ito. Kaya ito po, pakinggan nyo ang aming pag-uusap ngayon. Kakausapin ko siya pa ngayon. Okay? Itago natin yung pangalan niya as Joeb. Job na lang, Job. Okay? Magandang araw po, Miss Job. Okay. Lakasan mo boses mo, ha? Okay. So, huwag kang kalala. Hindi ka naman lang na makikita ang iyong pangalan, ang iyong boses, ang iyong muka. Sir, tanong muna ko tayo. Isaw ay kailan ka dumating sa Saudi? Bali sir, dumating po ako dito September 29 po. Itong taong lang po to. Bali, 1 buwan pa lang ho ako dito sa Saudi, sir. 1 buwan ka pa lang sa Saudi? Opo. Okay. Nung time na ikaw ay hinalay ng amo mo, ng guest, saan ba nangyari yun? Sa room? Sa kwarto mismo ng customer nyo? Opo, sir. Sa mismong kwarto kung saan po siya nag-check-in, sir. Sa room 7009 po. Okay. Huwag ka mababanggit ang pangalan ng hotel ng ano, ha? Opo. Okay. So, ngayon, gaano ka kabilis nangyari? Anong ginawa ko unang time noon yun? Bali, sir, yun eh. Pasado ho ng 1:00 ng hapon yun. Bali, yung guest po namin, nag-order po ng clubhouse tapos ng kape. So bilang room service po, ako lang naman po ang naka-duty nun eh. Ako po magdadala. So, in-repair ko po muna yung pagkain, yung order ng guest namin, dinala ko po dun sa kwarto niya. Oo. Nasa labas po ako ng pinto, syempre po, kailangan nyo munang kumatok eh, bago ka pumasok. At kailangan nyo magtanong kung pwede kayong pumasok sa loob kasi privacy ng guest nyo yun.
Ngayon po, dahil po sa pahintulos ng guest namin na ilagay daw po yung pagkain doon, pumasok po ako. Pero po, nung pagpasok ko, hindi naman po ako para mag-isip ng kung ano-ano kasi guest yun at alam kong may CCTV naman sa mga hallway eh. So, kampante po ako nun, sir. Ngayon po, pag dala ko po nung trolley dun sa loob ng kwarto, ang sabi ko po dun sa guest namin, okay na po ba to, sir? Or isa-serve ko na po sa inyo? Ang sabi po sa akin ng guest ko, pakilapag doon sa carpet, doon sa may bintana kasi gusto kong makita yung view. So, syempre sir, guest ko yun, trabaho ko yun, nilapag ko po yung sandwich, kasama po nung palaman at nung kape. Hindi ko po namamalayan. Okay. Hindi ko po namamalayan, yung guest ko po, nasa likod ko na. Hindi ko naman po inisip ng kung ano kasi baka may ginagawa na. Nung pagtayo ko po, naramdaman ko po yung area, sobrang tigas na. So, patay mali siya po ako ulit. Kumbaga, sige, baka hindi naman sinasadya. Bila niya po akong niyakap sa likod. Tapos yung para pong tinitira niya na ako. Sabi ko, sir, haram yan, sir, haram. Tinulak niya po ako sa kama, sir. Ngayon po, nung tinulak niya po ako sa kama, tinatanggal niya po yung pantalong ko. Nagpupumiglas po ako, pero yung guest po namin, sobrang laki. Malaki po sa akin eh. Arabo po eh. Matangkad. Medyo masculine po yung katawan. Siyempre kapag ginaganon ka na, sir, yung persa rin sa'yo, mabigat. Pilit ko pong iniiwasan yung mga kamay niya hanggang may inabot po siya doon sa may unahan ng kama na mayroon po kaming Cleopatra seat po doon. May kinuha po siyang maliit na container na parang liquid. Okay. Yun po yung nilagay niya sa likuran ko. Hanggang, yun po, kakayaman sir, pero yun po yung nangyari eh. Wala na po ako nagawa. Baga, yung galit ko na lang, din yung dasal ko na lang. Kasi ayun na eh. Malaki yung ari ng kanya, Labay? Malaki talaga yung ari ng... Hindi ko sir nakita, hindi ko nahawakan kasi pupumiglas na ako sir eh. Pero masakit eh. Hanggang parang bigla siyang bumangon, doon po ako nakatakbo sa kabilang side. Doon po ako nagsisagaw sa kanya. Oo po, may mali po ako. Minura ko po siya. Pero sir, yung ginawa na, di naman kasi makatao yun eh. Tapos sabi niya sa akin, bibigyan niya ako ng pera. Sir, di naman ako sir, ganun. Pumunta ako dito para magtrabaho ng maayos, ng marangal. So, ginawa ko na lang din po. Sobrang sama ng loob ko. Inayos ko po yung damit ko. Yung pantalon ko po, umalis po ako na parang walang nangyari. Pero nanginginig po ako nun, sir. Nanginginig po ako, nagagalit po ako. Hanggang nakarating po ako sa room service namin. Sir, may tanong ko sa'yo, hindi ka naman bakla, no? Lalaki talaga? Hindi po, sir. Hindi po. Oh. Lalaki po ako, sir. May anak po akong isa sa probinsya, sa Pilipinas, sa Lucena. Grabe. Ayan. Hanggang after 30 minutes po ata yun, sir, or 40 minutes, tumawag po siya ulit. Sabi niya po doon sa room service, pakikuha nung pinggan, nung sandwich ko, itong kape ko. Siyempre, guest namin yun, baka magreklamo kung di ako pupunta. Kahit sobrang takot ko, sir, pumunta pa rin po ako. Pagpunta ko doon, sabi niya sa akin, sir, bigyan mo ako ng account mo, bibigyan ka ng pera. Sabi ko, sir, di ko kailangan yan, sir. Di ko yan kailangan, sir. Ngayon ka ako, konsensya na lang yan, sir. Ang alam mo, nakikita ka, anong ginawa mo ka ako sa akin. Hindi ko na, sir, yung galit ko nun, sir, sobra na. Hindi po ako makapagsumbong sa HR namin dahil po, sabi po siyempre, maiyak ka. Sabi po ng manager po kasi namin, bago kayo pumunta sa HR, tumulong muna kayo sa amin. Isa pa po, sir, paano ako magsusumbong? Wala akong ebidensya. Baka mamaya baliktarin pa ako. Di mas ako yung naging tihado. Kaya, sir, tiniis ko na lang. Nagdadasal na lang ako na sana makaya ko. Pero, sir, yung trauma, kaya po nakapag-desisyon po ako noon. Pinilit ko pa pong pumasok eh. Pero yung takot, sir, bawat pag
nasa bus na ako papunta doon sa hotel na yun, iba na po yung tarot ko, iba na po nararamdaman ko. Hanggang nung October, 23 ata or 24, sir, sobrang sama na ng pakiramdam mo kasi ilang araw na akong puyat eh. Alam mo pa sir, yung madaling araw nagigising ka, parang akala mo may nakatingin sa yung arabo. Pag may nakakasulubong ako, parang umiilag na ako. Hanggang nagpa-check up na nga ako sir, na-high blood na nga po ako kung ano na nang nangyari sa akin eh. Kaya sabi ko sa HR namin, gustuin ko man po magtrabaho pero di ko na po kaya. Ngayon, sinabi ko po yung sa nangyari po sa akin. Ang sabi po sa akin, ba't di mo sinabi ka agad sa amin para solusyonan? Sir, paano ko po sasabihin yun sa inyo? Pagtatawanan niyo po ako, wala naman po akong ebidensya. Yung babae nga po ditong kasama namin, namolestya din last year pa, hindi lang nagsabi kasi papanigan nyo yung kalahi nyo. Paano po kami magsasabi? Ayun sir, kaya ngayon po, ilang araw na po akong walang trabaho. Hanggang kahapon po, pumunta po ako doon sa amin. Sabi ko, kukunin ko yung sahod ko. Eh nalaman po nilang galing po ako ng polo. Hinold po nila yung sahod ko. Ngayon, Nagsumbong ka sa polo. Nagsumbong ka sa po. Yung sinumbong ko po sa polo, sir, yung sa kontrata ko lang naman. Hindi ko po sinabi yung nangyari sa akin kasi nga po, madami nagpo-complain. Oo. Ayokong pagpiestahan ako doon. Pwede ako yun. magsumbong sa privado. Kaya ganitong gagawa din, sir. Ganitong gagawin din, ha? Kaya ngayon, kakausapin ko yung labor assistant na iharap ka doon na privately at hindi makalaman ng mga tao yung mangyari sa iyo. Okay? Hintayin mo, mamaya, sasagot yung may labat, nakausap ko para sa kanya mo sabihin na nangyari lahat para ma-sure yung privacy mo, yung kapagkilalan mo na hindi ka makilala ng mga tao. Grabe tingnan nangyayari sa iyo. First time ko naka-receive ng gantong, although meron mga na-rape na ano na ko, pero ngayon ito naman katulad mo lalaki. Kaya tinanong ko sa iyo kung ikaw ba gay o hindi. Okay, sabi mo hindi ka nga gay. Lalaki ka, nakakusta ka na ngayon eh. And kaya lang sa mga nanonood po ngayon ng ating live, ang kausap ko po ay OFW na biktima na ayon sa kanya, siya po ay hinalay ng isang customer. Nito lang October 18. Kailan lang yon? At hindi nga niya alam yung gagawin niya. Napunta siya ng polo para sabihin sana yung nangyari sa kanya. Pero hindi niya nagawang sabihin yung ginawa sa kanya dahil sa daming tao doon. Wala siya natatakot siyang marinig na iba yung ginawa sa kanya. Kaya ito kinuusap ko siya, nakiusap sa kanya, sabi ko gusto kong i-live ito para malaman ng mga tao, lalo na nga nagtatrabaho sa hotel, nagtatrabaho sa mga room services. Mag-ingat po kayo. Mayroon mga ganitong sitwasyon dyan. Oh. Ito, lalaki po itong kausap ko. At hindi po siya bakla. At wala po siyang intensyon. Basta siya ay pumunta ron para idalhin yung mga inunod sa kanya. Kasi room service sila eh. Trabaho nila yun eh. Yan po ang nangyari sa kanya. Kaya, imagine nyo na isang buwan pa lang siya. Wala pa siyang 2 buwan sa Saudi. Ang nangyari po ay ganoon sa kanya. Kaya ingat po kayo. Kausapin ko po. Kasi tutulungan ko para sa kakausapin. Okay, sir. Okay. Salamat sa iyong So, huwag kang kalala. Yung kakausap mo mamayang hapon,
kasi madaling araw pa dyan sa Saudi, okay? So, Opo. kakausapin natin yung labor kasi para punta ka doon sa kanila sa Sunday at may sabi mo lahat na nangyari sa iyo. Okay? Opo. Yan Opo. ang nais ko lamang sa Salamat, iyo. sir. Salamat, sir. Don't worry. Basta kaya ko, I will do my best to help you. Kasi, alam mo, mga ganyang klaseng problema ng mga OFW, katulad ng nangyari nga sa iyo. Na problema ka sa ginawa sa iyo. Kaya ito, grabe ka kayo nangyari sa iyo. Sir, ano ang nais mo sabihin sa mga ibang kababayan natin, lalo na yung nagtatrabaho sa hotel, dahil dyan sa iyong karanasan? Sa mga kapwa ko po OFW, itong pag-uusap mo namin, hindi po to katsang isip lamang or para po magpasikat. Ito po ay totoong pangyayari. Sa totoo lang po, hindi ko po inakala. Ngayon po, na-realize ko na ganun po pala pakiramdam ng mga rape victims, na hindi lang pala para sa babae yun. Kahit pala sa lalaki pwede pangyari yun. Ngayon po, ang pakiusap ko lang, sana sa mga nanonood, sa mga nagko-comment, iwasan po natin manghusga kasi po, totoo lang, ako po araw-araw po akong gumigising, lumalaban, despite po sa nangyari sa akin. Pinipilit ko pong lumaban kasi may anak po ako eh. Sana po, imbis po tayo manghusga or pagtawanan ang nangyari sa isang tao, lalo na sa kababayan natin, pagdasal na lang po natin na sana makaya ng tao kasi mahirap po eh. Mahirap kalaban ng depression, ng stress, sobra. Hindi po biro. Ako po, sobrang laki ng pinagdaraanan ko ngayon. Ang gusto ko lang, kauwi ako ng buo sa Pilipinas. Kasi po, dumarating po sa punto na gusto ko na pong bumigay eh. Sabi ko nga, okay lang, kahit pantay ng pa ako umuwi, basta makauwi na ako. Kasi hindi biro eh. Pinipilit ko po, intindihin yung nangyari. Pero wala eh, tapos na. Nangyari na, tapos na, so ano pa ba? Yun lang po, sana pag may mga ganitong kaso, nananawagan din po ako sa mga government sectors dito sa ibang bansa na sana pakinggan nyo bawat isa sa amin kasi kung kaya po namin ang problema, hindi naman po para kami humingi ng tulong eh. Kaya nga po kayo nandyan, di ba? Para magtulungan po tayo. Kaya sana, maliit na issue man yan o malaki, sana pakinggan nyo. Kasi, importante po sa amin ang tulong nyo eh. Wala naman po kaming ibang hangad. Kaya pumunta dito eh, para magtrabaho, mabigyan ng magandang buhay ang pamilya namin. Siyempre, hindi naman po perfecto ang buhay ng isang OFW, talagang dadaan sa ganitong pagsubok. Kaya sana, suportahan na lang po natin ang bawat isa. Imbis po tayo mag-bash or magpagtawanan. Suporta na lang po, kahit sa dasal na lang po. Yun lang po, sir. Grabe yung mga nangyari ito. Ayan po, mga kababayan ko, narinig yung mismo. So OFW na first time na encounter ko nito, na-rape po ng Arabo dahil sa kanyang trabaho bilang home service po. Nag-deliver siya ng mga pagkain. Siyempre, sa hotel sila eh. Diyan po sa Riyadh yun. At kaya mag-ingat po yung mga nagkatrabaho ng mga lalaki. Minsan, makakita kayo ng mga ganyang klaseng mga customer. Katulad ng nangyari ngayong kabayan na siya po talagang dinali po talaga.
kahit po malaki yung Arabo daw. Wala kang gawa. Napasok sa kanyang liburan. Yung ari yung gusto mo yung rape na yun. Grabe ka na naman. So, wag kang mag-alala. Mamayang hapon, ibibigay ko sa total yung lahat kanina pinag-usapan natin and binigay ko yung mamaya kasabi ko siya yung polo labat para ma-schedule ka makapunta sa Sunday. Okay? Opo, sir. Salamat, sir. Para masama yung nangyari sa iyo lahat. At don't worry, mabait yung labor natin sa Riyadh. Si Labat Ton Mutok. Isang Ilocano ay Kapampangan. Taga saan ka po sa Pilipinas? Batangas po. Sa Batangas po, tapos sa Lucena po. Okay. So, wag ko mag-alala, sir. Ako'y nananampalataya sa iyo sa nangyayari na problema. Kaya, wag ko kayo mag-alala. Si Kabayan po ay papupunta sa Sunday sa labor office ng Riyadh para masabi niya ng personal yung mga problema niya mismo sa labor scene natin doon. Kasi very sensitive po itong issue na to at yung privacy ng isang worker nito ay pangalagaan. Kaya kahit dito po narinig ko man siya, hindi pa kinakilala ko siya. Pero yung mahalaga, yung mensahe na pinabot niya sa mga ibang mga OFW na aranas ng mga ganitong klase ng problema. Kaya yan ang importante. Kaya, sir, huwag ka mag-alala, sir. We will do our best to help you. Okay? Opo, sir. Salamat po. Huwag ka lang cool ka lang. At we will do our best. Wala. At sir, picture ka sa dalawa. Tapos papasend mo sa akin. Ano po yun, sir? Picture ka ang dalawa, tapos send mo sa akin. Sige po. Okay? Wait lang, sir. Ito na po. Okay. Okay na po, sir. So, ayan po. So, magandang umaga po sa lahat. Nung nangyari kakabayan, kailangan po malaman mismo ito ng ating labor kasi itong klase ng ganitong problema na isang OFW lalaki. Siya po ay ginawa ng kabastusan ng kanyang guest na isang hindi niya Arabo ba? Hindi ko po yung sir ma-identify kasi parang isa lang ang mga mukha nila eh. Kaya nakakalungkot sa nangyari. So, yun naman po. Magandang umaga po sa lahat. At naway makakupuno sa inyo na mahabang na mga ganitong klase na mga important na bahagi ng buhay sa OFW na dapat po malaman. Okay? So, magandang hapon na lang. So, wag mong patayin na. So, maganda pong hapon sa inyo lahat.
Sana po mayroon kang natutunan sa nangyari kay kabayan. Kung anon po ang nangyari sa kanya, huwag natin siyang husgahan. Kung alam mo kung gano'n nangyari nga niya. Kasi yung nangyari niyon, hindi po kayo nandun doon. Hindi yung po nakaranasan yung nangyari sa kanya. Hindi alam kung anong nangyari doon. Sanging siya lang nakakalam. Kaya, we have to give respect to people like him na kahit po hindi dapat na isalbihin. Pero dahil ginawa niyang sabihin ito upang mag-iwingat ang ating lahat mga babayan, lalo mga nagtatrabaho sa mga hotel. Okay? Mag-iingat po lahat kayo. Mag-iingat at sa mga umihingi ng tulong po sa amin hanggat abot po na ay makakaya. Gagawin po namin. Magandang umaga po and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.